Amen. God bless you sa ating beloved Brother Rodel. Tayo po muna ay manalangin, mga minamahal. Opo, dakilat mapagpala amang banal, Diyos na makapangyarihan sa lahat aming pinakamamahal na Panginoong Hesus. Maraming salamat po sa paglangis mo sa bawat bahagi na iyong balagawa ay natapos na tigit. Sa patuloy yung pagkilo sa aming kalagitnaan at bagong lahat kami nagpakumbaba, lalo bang lingkod, sa aming pong nagawang pagkukulang, pagkakamali, pagkasala, kabagan mo kami at patawarin, lubos-labis kami nagsisi. Sa aking mga labi, ikaw pong maglagay, makataga, dapat bigkasin, buksan pang unawa, kaisipan ng bawat napikinig at patuloy mo kaming samahan ng iyong kapangyarihan sa pangalan ni Jesus. And we bind the power of darkness and beliefs and doubts. Satan cast out, be bound into hell and be there forever in the name of our dearest Jesus I pray. Amen and amen. Everybody say, praise the Lord. Una tigit sa lahat, ang pinakamataas na pagpupurit, pasalamat, kaluwalhatian at kadakilaan ay tangi lamang sa ating Diyos na buhay at makapangyarihan walang iba sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Tayo po'y nagpaabot ng dobling paggalang sa ating pong beloved Honorable Evangelist Will de Almeida, the end-time prophet of our loving God, and to the whole Almeida family, at patuloy pong ating pag-alala kailanman. Hindi po natin malilimutan ang mga turo at aral ng ating beloved Almastan Pastor, our beloved Mama Dear, at magandang hapon sa inyo lahat, sa lahat ng ating mga pinagpalang kapatiran, sa mga baguhan, at sa lahat po ng ating viewers sa ating live webcast. Palakpakan muna natin ang ating pinakamahal na Jesucristo. Dahil sa araw ng Lunes, mga minamahal, ito po ay election na. Amen? Then after election, merong tinatawag na winning candidate. Kaya ang ating tatalakayin, election and the winning candidate. Sa Tagalog, halalan at ang panalong kandidato. Election and the winning candidate, halalan at ang panalong kandidato. Basahin po natin ating mga teksto. Dito po sa Juan 15, talata 16, ganito po ang pagkasulat. Ako'y hindi ninyo hinirang, ngunit kayo hinirang ko. At aking kayo inihalal, upang kayo magsiyaon at magsipagbunga, at upang mapanatili ang inyong bunga, upang ang anuman inyong hingin sa Ama sa aking pangalan, ay maibibigay niya sa inyo. Amen. Amen. Lahat magsabi ng praise the Lord. Sa sanlibutan, mga minamahal, pag sinabing eleksyon, ang tao ang pumipili sa kandidato na gusto nilang ihalal. Dahil eleksyon yon, ang ibig sabihin, ang iyahalal ng napipiliin ng tao, sila ang mamumuno kung saang bansa nagkaroon ng tinatawag na eleksyon. Subalit sa banal na kasulatan, mga minamahal, hindi ang tao ang pumipili. Meron tinatawag na spiritual election o spiritual na halalan. Sa banal na kasulatan, ang pumipili sa tao ay ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Hindi ang tao ang pipili sa Diyos, kagaya ng halalan sa sanlibutan, na tao ang pipili sa kandidato. Sa sanlibutan, mga minamahal, tayo ang kandidato. Tayo ang tumatakbong kandidato, mga minamahal, kaya pag pinili tayo ng Diyos, mapalad tayong napili ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Kaya anuman ang meron tayo sa sanlibutan, mga minamahal, hindi natin sasabihin tayo ay nanalo, malibang piliin tayo ng Diyos. Kapag ang Diyos ay boboto na, mga minamahal, at napili niya tayo ang kanyang pipiliin, nakita niya ang anak kong ito, nang itatag ang sanlibutan, kasama siya sa hinirang ko, kasama siya sa pipiliin ko, iboboto ko siya na siya'y manalo bilang kandidatong Kristiyano na magmamana ng buhay na walang hanggan. Kaya malaki ang pagkakaiba, mga minamahal. Sa sanlibutan, ang tinatawag na election ay meron tinatawag na deceiving o pandaraya, mga minamahal. Maaring ang kandidato ay nanalo sa isang malinis na paraan. Maaring ang kandidato ay nanalo sa tinatawag na maruming paraan. Yun din sinasabing deceiving, mga minamahal, o pandaraya. Pero sa mahal na Panginoon, sa spiritual election, mga minamahal, walang dayaan. Hindi mo pwedeng dayain ng Diyos, mga minamahal, para manalo ka. Hindi mo pwedeng dayain. Hindi mo pwedeng bilhin ng 1,000. Mahal na Panginoon, 1,000, iboboto mo lang ako. Gawin mo kung winning candidate, mahal na Panginoon, susuhulang kita, mahal na Panginoon. Kaya sa sanlibutan, ang kandidato maaaring manalo kapag siya ay nagbibigay ng suhol, mga minamahal. Pero sa spiritual, ang Diyos, hindi mo siya pwedeng suhulan. Kung hindi ka nararapat na pinili ng Diyos,
hindi ka magiging winning candidate para magmana ka ng buhay na walang hanggan. Kaya ang sabi sa ating nabasa, mga minamahal, hindi daw tayo ang humirang sa Diyos. Ibig sabihin, hindi tayo ang pumili sa Diyos. Sabi ng ating nabasa, mga minamahal, ako hindi niyo hinirang, ngunit kayo'y hinirang ko at aking kayong inihalal. O, hinalal tayo ng ating mahal na Panginoon, mga minamahal. Pag ang Diyos ang naghalal, mga minamahal, sigurado. Dahil sa sanlibutan, mga minamahal, tayo ang maghahalal. Halimbawa, papunta ka na sa presinto sa Lunes, mga minamahal, minasulubong ka sa gate, mga minamahal. Sabi doon sa gate, huwag mo iboto yung kandidato mo. Wala kang mapapala dyan. Bibigyan kita ng 5,000. Itong kandidato na tong iboto mo. O di ba? Magdo-double mind ka ngayon, double-minded ka ngayon. Ay, ayoko na doon sa kandidato ko. Ito na lang, hindi pa nagsisimula. Wala pang tungkulin, iboboto ko pa lang. Meron na kagad ako 5,000. Hindi ba? Sa mahal na Panginoon, hindi pwedeng gawin yun, mga minamahal. Dahil Diyos mismo ang boboto, ang sabi, siya ang humalal sa atin. Sa makatuwid, mga minamahal, sa sanlibutan, konti lang ang candidate. Pero sa spiritual, mga minamahal, maraming candidate. Sino yon? Lahat ng pipiliin ng ating mahal na Panginoon. Sa sanlibutan, maraming voter, mga minamahal, hindi ba? Pero sa spiritual, isa lang ang voter. Ibig sabihin, isa lang ang boboto, pero maraming kandidato. Lahat tayo kandidato, mga minamahal. Isa lang ang boboto sa atin, isa lang, wala nang iba pa. Kaya hindi mo pwedeng bigyan ng tinatawag na pabuya para iboto ka. Dahil isa lang ang hahalal sa atin, ang sabi, kayo ay aking inihalal, walang iba ang bungoto para sa atin, ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Ang layunin, sabi ng banal na kasulatan, mga minamahal, upang kayo ay magsipagbunga at upang manatili ang inyong bunga, upang anumang inyong hingin sa Ama sa aking pangalan ay mabigay sa inyo. Sa makatuwid, mga minamahal, yung voter natin, yung boboto sa atin, yung ating mahal na Panginoon, mga minamahal, yung bumoto, siya ang magbibigay sa atin. Yung bumoto. Sa sanlibutan, yung bumoto. Boboto tayo sa Lunes. Tayo ang umaasa sa kandidato, ano ang magagawa niya para sa atin. Tama ba? Hindi naman tayo boboto sa kandidato, walang magagawa para sa atin, mga minamahal. Hindi ba? Kaya sa sanlibutan, mga minamahal, yung boboto, umaasa siya sa kandidato. Pero sa spiritual, mga minamahal, yung bumoto, mga minamahal, siya ang magbibigay ng mabubuting bagay sa kandidato. Tayo ang candidate, mga minamahal. Ang boboto sa atin, ang mahal na Panginoon. Ang sabi niya, kaya niya tayo iboboto, kaya niya tayo ihahalal para tayo ay magbunga. At pag nagbunga na tayo, mananatili yung ating bunga. Dahil nanatili ang ating bunga, ang sabi, anuman ang hihingin mo sa bumoto sa'yo, ibibigay niya sa'yo. O, di ang nagbibigay ng pabor, mga minamahal, yung bumoto, ang ating mahal na Panginoon. Yun ang tinatawag na spiritual election, mga minamahal. Ang dahilan bakit tayo binoto ng Diyos ay hindi lamang upang mabunga, manatili ang ating bunga at humingi ng gusto natin sa bumoto sa ating pinakamahal na Jesucristo. Sabi ng banal na kasulatan, upang ang layo ng Diyos ay mamalagi alinsunod sa pagkahirang niya sa atin. Merong layo ng Diyos, meron siyang purpose. Bakit niya tayo hinirang? Ang sabi, para mamalagi yun, hindi yun dapat magbago, mga minamahal. Basa. Dito po sa aklat ng Roma, Kapitulo 9, ang bersikulo po ay 11. Sapagkat ang mga anak ng hindi pa ipinanganganak at hindi pa nagsagawa ng anumang mabuti o masama, upang ang layo ng Diyos ay mamalagi alinsunod sa pagkahirang ni hindi sa magawa, kundi doon sa tumatawag. Amen. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Lahat magsabi ng praise the Lord. Amen? Sa sanlibutan, mga minamahal, yung ating pipiliing kandidato, patapos niyang manalo, maaring mag-stick siya doon sa kanyang ipinangako. Sinabi niya, bibigyan ko kayo ng maraming trabaho. Wala nang maghihirap. Di ba? Yung isa naman, pabababain natin ang presyo ng ating kuryente. Di ba? Yung iba naman, libre na ang mga sasakyan, wala kayong babayaran. Hindi ba?
Yung iba naman, yung mga senior citizen, meron na kayong tinatawag na ayuda every month. Hindi ba? Yun ay nagbabago, mga minamahal. Kasi ang mga kandidato sa sanlibutan, lahat ng gusto nila sabihin, sasabihin nila. Pwede nilang sabihin, susungkitin ko ang bituin, ikukwintas ko sa iyo. Kukunin ko ang buwan para hindi ka na magbayad sa kuryente, yun na ang magiging liwanag mo. Kukunin ko ang araw, sabihin mo, wag, mapapaso ako dyan pag nilapit mo sa akin yan. Di ba? Mabulaklak ang pangako, mga minamahal, ng mga kandidato sa sanlibutan. Pero ang ating mahal na Panginoon, sabi ng ating nabasa, alinsunod sa pagkahalal niya sa atin, mga minamahal, ito ay ayon sa kanyang kagustuhan, hindi ayon sa ating mga gawa. Ang gusto ng mahal na Panginoon, matupad yung kanyang layunin sa atin. Ano ba ang layunin ng Diyos, mga minamahal? Ang layunin ng Diyos, kaya tayo ibinoto ng Diyos, inihalal niya tayo, mga minamahal, para burahin ang ating pangalan sa impyerno at sa dagat-dagatang apoy. Para burahin. Dahil nang isilang ang tao habang siya'y lumalaki, nagkasala siya, naging maliwanag ang pangalan niya doon sa impyerno, mga minamahal. Ibig sabihin, hindi siya candidate na magmana ng buhay na walang hanggan. So ang layunin ng Diyos, sabi sa ating nabasa, upang ang layo ng Diyos ay mamalagi, alinsunod sa pagkahirang na hindi sa mga gawa, kundi doon sa tumawag. Dahil wala naman tayo nagawang mabuti sa Panginoon. So ang layunin niya ayon sa pagkahirang niya sa atin, hindi tayo tagapagmana ng impyerno, tagapagmana tayo ng buhay na walang hanggan, ipinangakong langit ng Diyos. At habang narito ka, mga minamahal, merong mga panukala, kapag ako ay nanalo, magpapatay ako ng hospital. Hindi ba? Ako meron akong experience niya, nilapitan ako Nagsalita. Sa probinsya itong sinasabi ko, nakita kong lumalago na ang mga kapatiran ng Jesus Miracle Crusade. Sabi niya gano'n, pagagawaan ko kayo ng bahay-sambahan. Yung mga kapatiran, palakpakan. Sabay bulong, magkakaroon tayo ng bahay-sambahan. Pagbaba, lumapit sa akin sa information. Ano sabi sa akin, Brad, may lupa na ba kayo? Papagawa kita ng plano para magpagawa kayo ng bahay-sambahan nyo. Sabi ko, hindi naman yan ang sinabi mo kanina. Ang sabi mo, ipapagawa mo kami ng bahay-sambahan. Kung plano lang, ako architect ako, sabi ko. Graduate ako ng architect. Kung plano lang, yan nga ang skill ko gumawa ng plano Kung yan lang ibibigay mo sa amin, wag na. Dahil kaya ko naman gumawa ng plano, plano lang pala ang gagawin Hindi ba yun ang skill ko, gumawa ng plano, mga minamahal. Hindi na bumalik, hindi na nagpakita sa akin. Ganon ang candidate sa sanlibutan, mga minamahal. Yung sinasabi niya, pagbaba niya, wala nang kaganapan. Pero ang sinasabi ng Diyos, mga minamahal, pag sinabi ng mahal na Panginoon, may kaganapan, magaganap sa'yo. Dahil ibinoto tayo ng Diyos, inahalal tayo ng Diyos, mga minamahal, pag sinabi niyang aalisin ka niya sa kahirapan, totoong aalisin ka sa kahirapan. Pag sinabi ng mahal na Panginoon, pagagalin niyo yung karamdaman, walang hospital na tatayo. Sumampalataya ka lang, ang karamdaman mo, pagagalingin ng ating mahal na Panginoon. Pag sinabi ng ating mahal na Panginoon, iingatan kita sa iyong mga kaaway, ang kaaway mo'y kaaway ko, ang kalit mo'y kalit ko. Walang sundalong magbabantay sa iyo, dahil ang Diyos na humalal sa iyo, siya ang magbabantay sa iyo. Ay, yan ang nakalagay sa banal na kasulatan, mga minamahal. Kaya ang layunin ng Diyos, mga minamahal, alinsunod sa pagkatawag sa atin, ito ay hindi nagbabago. At pangatlong layunin ng pagtawag ng Diyos, basa. Dito po sa ikalawang Pedro Kapitulo 1, ang talatay 2, balik sa 3, balik sa 2. Yamang ipinagkaloob sa atin ng kanyang biyaya, ng kanyang banal na kapangyarihan, ang lahat ng mga bagay na nauukol sa kabuhayan at sa kabanalan, sa pamamagitan ng pagkakilala sa Kanya na tumawag sa atin sa pamamagitan ng Kanyang sariling kaluwalhatian at kagalingan. 2, biyaya at kapayapaan ang sa inyo'y dumami sa pagkakilala sa Diyos at kay Jesus na Panginoon natin. Lahat magsabi ng praise the Lord. Ito pala ang ikatlong layunin, mga minamahal, ng pagkahalal sa ating ng mahal na Panginoon. Kaya tayo ibinopoto ng Diyos bilang spiritual winning candidate, tagapagmana ng buhay na walaga. Ang sabi, pag lumago na ang pagkakilala mo kay Kristo, nakilala mo ng lubos ang ating mahal na Panginoon,
ang pananampalataya mo 100% na. Ang sabi, ibibigay sa iyo ng Diyos ang tinatawag na biyaya at kapayapaan na sa inyo'y dumami sa pagkakilala sa Diyos at kay Kristo na Panginoon natin. Dadami na sa iyo ang biyaya, dadami na sa iyo ang tinatawag na kapayapaan. Kaya kapag ang biyaya galing sa Diyos, may kalakip siyang kapayapaan. Pag ang biyaya, mga minamahal, ay galing sa masama, hindi yan tinatawag na biyaya, mga minamahal. Ang tawag diyan, mga minamahal, hindi yan grace, hindi yan grasya, disgrasya, wala kang kapayapaan. Kaya sa sanlibutan, mga minamahal, maraming sagana ang buhay. Pero hindi sila makakatulog sa gabi ng mahimbing na payapa. Kaya nga ang iba, mga minamahal, may bodyguard pa, may security guard pa, mga minamahal. Samantalang ating ginagalang mahal pastor, kung maalala nyo, ating late beloved Major Nagit, mga minamahal, inassign niya ng ating former President Marcos bilang personal bodyguard ng ating ginagalang mahal pastor. Binigyan pa siya ng 40 na kasamang magbabantay. Ipinakita yung kanyang barel, ipinakita yung kanyang license at yung kanyang certification bilang personal bodyguard ng ating ginagalang mahal pastor. Anong sabi na ating ginagalang mahal pastor sa meeting namin yun, ha? Beloved Major, maraming salamat, sabihin mo sa presidente natin. Pero, iparating mo sa kanya, hindi ko na kailangan yung personal bodyguard dahil sa langit, maraming anghel ibinigay ng Diyos para magbantay sa akin. Hindi ba? Kaya yung ibang tao sa sanlibutan, mga minamahal, may mga bodyguard pa. Hindi ba? Samantalang sa malamay, pag nakilala mo siya, may biyaya ka na, may kapayapaan ka pa, hindi mo kailangan ng bodyguard. Mismo ang Diyos sa langit, hukbo sa langit ng mga anghel, ang ibibigay sa iyo ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Pag lumago ang pagkakilala mo sa ating mahal na Panginoon. Sa sanlibutan, habang tumatagal yung kandidato, nakikilala mo. Di ba? Sa unang isang buwan pa lang, sandali lang, mukhang iba ata yung ginagawa ng kandidato natin. Hindi ba? Nung unang pumunta sa lugar natin yan, kahit madugis tayo, panayang kamay, panayang yakap, panayang hi, hi, hi. Bakit ngayon may request na tayo, hindi pa tayo pinapansin? Hindi ba? Samantala ang ating malapenon, araw-araw, every second of your life, papansinin ka ng ating pinakamamahal na Jesucristo. Dahil sinasabi niya, hindi kanya iiwanan, hindi kanya pababayaan. Yan ang pangako ng ating mahal na Panginoon pag nakilala mo siya ng lubusan. Dahil tayo ay winning candidate, mga minamahal. At sabi ng banal na kasulatan, paano natin ito ngayon, mga minamahal, mapapag-ingatan. Dahil kailangan nating pag-ingatan ito, mga minamahal. Dahil pag hindi tayo napabilang sa pinili ng Diyos, hindi tayo napabilang sa ibinoto ng Diyos, hindi tayo napabilang sa inihalal ng Diyos, at hindi tayo naging panalong kandidato. Uulitin ko, lahat tayo ay tinatawag na winning candidate. Pero ang ating pagkapanalo, hindi pa nahahayag ngayon, mga minamahal. Ngayon, naglingkod tayo sa Diyos. Ang ibig sabihin yan, kandidato tayo, pinili tayo ng Diyos, nandito na tayo, mga minamahal. Pero meron tinatawag na final round. And what is the final round, mga minamahal? Pag nasa langit ka na. Yun ang final round. Ibig sabihin, ikaw ngayon ay nanalo ng kandidato, nakaupo ka na sa tinatawag na spiritual heavenly senate. Di ba ang mananalo kandidato, saan sila upo? Pag nanalo silang senador, sa Senate sila nakaupo. Meron silang tinatawag na Senate seat, mga minamahal. Hindi ba? Sa mataas na kapulungan. Pag ang mga congressman ay nanalo, saan sila mauupo? Sa mababang kapulungan bilang congressman, mga minamahal. Hindi ba? Yung mga nanalong mayor, mga minamahal. Yung mga nanalong barangay captain, mga governor, mga vice governor, mga vice mayor, mga minamahal, lahat ng tungkulin. Meron silang uupuan, mga minamahal. Yun ang tinatawag na seat para sa kanila. Pero ang mananalong kandidato ng ating mahal na Panginoon, mga minamahal, meron din tayong uupuan. Ngayon, kandidato tayo, napili tayo. Pag sinabing ikaw ay candidate, mga minamahal, napili ka. Pero, kinakailangan mong mailagay ang iyong sarili sa pwesto. Nasaan ang pwesto na mananalong kandidato ng ating mahal na Panginoon? Ang ating upuan sa langit, sa piling ng ating mahal na Panginoon.
Kaya kinakailangan mapanatili natin ang pagiging winning candidate, mga minamahal. Dahil pag hindi tayo naging winning candidate, meron tayong ipagtataka. Ano ang ating ipagtataka? Basa. Naisulat ba? Revelation chapter 17, verse 8. Dito po sa Apokalipsis 17 talatay 8, ganito po ang pagkasulat. At ang hayop na nakita mo ay naging siya, at wala na, at malapit ng umahon sa kalaliman, at patungo sa kapamakan. At silang mga nananahan sa lupa ay nanggilalas na ang kanilang pangalan ay hindi nakasulat sa aklat ng buhay mula ng itatag ng sanlibutan. Pagkakita nila sa hayop kung paano naging siya at wala na at darating. Amen. Palakpakan natin ang ating pinakamalap Yesu Kristo. Lahat magsabi ng praise the Lord. Ito pala ipanggigilalas ng tao, mga minamahal. Makikita niya ang sarili, wala pa lang siyang pangalang nakasulat sa aklat ng buhay. Yun ang nakakatakot, mga minamahal. Sabi na ako, winning candidate ako, Kristiyano ako. Tumakbo ako sa race. Nakipagbaka ako bilang Kristiyano. Pero ang katotohanan, hindi pala sila nanalo, mga minamahal. Bakit? Sabi ng ating nabasa, at sila ay manggigilalas sapagkat wala pala silang pangalang nakasulat sa aklat ng buhay mula nang itatag ang sanlibutan. Naintindihan natin yon. Kaya yan ngayon, mga minamahal, ang ating pinakakayamanan. Ikaw ay winning candidate, Diyos ang pumili sa iyo, mga minamahal. Ang ibig sabihin niyan, may pangalan ka nakasulat sa aklat ng buhay, may upuan ka sa langit, kasama ang ating mahal na Panginoon. Nasa heavenly spiritual senate ka, dahil andyan ang pangalan mo, maliwanag nakasulat. Dahil kung wala kang pangalan nakasulat sa langit, ang sabi, yan ang pagtatakahan mo. Bakit? Mula nang itatag ang sanlibutan, wala kang nakasulat na pangalan sa aklat ng langit. Sabi ng ating nabasa, ang walang pangalan sa langit, kasama ng hayop, mga minamahal, si Satanas, ay ibinulid sa dagat-dagatang apoy. Kaya ang tanong, mga minamahal, ano ang mabuti sa atin para mapahalagahan natin ang pagkahalal ng ating mahal na Panginoon at ating pagiging winning candidate o panalong kandidato ng ating mahal na Panginoon? Sagot? Basa. Dito po sa aklat ng Josue, Kapitulo 24, ang bersikulo po ay 15 at 20. At kung inaakala ninyong masama ang maglingkod sa Panginoon, ay piliin ninyo sa araw na ito kung sino ang inyong paglilingkuran, kung ang mga Diyos ng inyong mga magulang na pinaglingkuran sa dakoroon ng ilog, o ang Diyos ng mga Amorhiyo na ang lupain nila ay inyong tinatahanan. Ngunit sa ganang akin at ng aking sangbahayan ay maglilingkod kami sa Panginoon. 20. Kung inyong pabayaan ang Panginoon at maglingkod sa ibang mga Diyos, ay hihiwalay nga siya at gagawan kayo ng kasamaan at lilipulin kayo pagkatapos na kanyang nagawan kayo ng mabuti. Amen. Lahat magsabi ng praise the Lord. Amen? Ito pala ang napakahalaga. Sabi, sa araw na ito ngayon, ay magdi-decide ka. Pipiliin mo sino ang paglilingkuran mo. Kaya yung nanalong kandidato, mga minamahal, sa sanlibutan, magdi-decide ako, panalo na ako, ano kaya gagawin ko? Yung aking mga nasasakupan, sila ba ay pauularin ko ang buhay? Bibigyan ko ba ng katuparan ang aking pangako sa kanila? Maglilingkod ba ako sa kanila bilang nanalong kandidato na ibinoto nila? Magdi-decide na yung nanalong kandidato. Ganon din pala tayo, mga minamahal. Magdi-decide tayo, sabi ng ating nabasa. Kaya ngayon, piliin mo sino ang iyong paglilingkuran. Sabi ni Josue, sa ganang akin, pipiliin ko na paglingkuran ang Panginoong kong Diyos, ako at maging ang aking sambahayan. Kaya pipili tayo ngayon, mga minamahal. Hindi ba? Sino ang ating paglilingkuran? Isa lang ang ating boter, ang ating mahal na Panginoon. Yung bumoto sa atin, dapat paglilingkuran natin siya. Siya ang pipiliin nating paglingkuran, hindi ang mga bagay na nasa libutan. Ang bagay na nasa sanlibutan, kayang ibigay, mga minamahal, na nag-iisang makapangyarihan na bumoto sa atin at nanalo bilang kandidato. Pero ang bagay na nasa sanlibutan, mga minamahal, hindi tayo kayang dalin sa tinatawag na langit. Hindi niya kaya, mga minamahal, isulat ang ating pangalan sa aklat ng buhay. Ang bagay sa sanlibutan ang nagiging dahilan kung bakit ang tao ay nalalayo sa Diyos. Kaya dito, pipili tayo.
Sino ang ating paglilingkuran? Ang kandidato, sino ang paglilingkuran niya? Ang dapat niyang paglilingkuran, yung boboto sa kanya. Tayo bilang mga tinatawag na spiritual candidate, sino ang dapat nating paglingkuran? Yung bumoto sa atin para magmana tayo ng buhay na walang hanggan. Yung humalal sa atin, sino? Walang iba ang ating pinakamamahal na Peso Kristo. Kaya pag nagkaroon ka ng ibang pinaglingkuran na wala ka sa ating pinakamamahal na Panginoon, nagsawa ka na sa iyong obligasyon. Mga minamahal, sabi ng verse 20, kung iyong pabayaan ng Panginoon, maglingkod sa ibang Diyos, ihiwalay nga siya at gagawan kayo ng kasamaan at lilipunin kayo pagkatapos na kanyang nagawan kayo ng mabuti. Yun lang pagboto sa atin, na paghalal lang sa atin ng mahal na Panginoon, mabuting bagay na yan. Isipin mo, iboto ka ng Diyos, gawin kang tagapagmana ng buhay na walang hanggan, may pangalan ka nakasulat sa langit, ginawan tayo ng mabuti ng mahal na Panginoon. Sabi, pag siya'y pinabayaan mo, naglingkod ka na sa ibang Diyos, ang sabi niya, lahat ng ibinigay sa iyo ng Diyos, babawiin niya pagkatapos kanyang gawan ng mabuti. Kaya ang winning candidate, mga minamahal, meron siyang obligasyon. Lahat magsabi ng praise the Lord. Kaya sa Lunes, pagkatapos ng halalan, ilang araw pagkatapos ng bilangan, may obligasyon na ang nanalong kandidato. Ano ang obligasyon nila, mga minamahal? Kinakailangan palagi silang present sa kanilang opisina. Araw-araw silang nandun, mga minamahal. Di ba? Pag nandun sila, mga minamahal, ibig sabihin, present sila. Yung nanalong mga anak ng Diyos na pinili ng Diyos bilang kasama sa spiritual candidate, nanalo, kinakailangan palagi rin siyang nasa kanilang opisina. Dito sa lupa, nasa ng ating opisina? Saan? Saan? Hindi ko naintindihan. Ang ating opisina, hindi sa Malacanang. Di ba? Kasi winning candidate tayo, mag-o-office tayo. Pero hindi araw-araw, mga minamahal. 3 times a week lang. Di ba? Pag Merkules ngayon, ako ang winning candidate, nanalo ako, papasok ako sa opisina ko. Saan ka upo? Diyan, sa upuan mo. Di ba? Pagdating ng Biyernes, Linggo, papasok ka ulit sa opisina mo. Diyan ka sa upuan mo. Di ba? Oh. Yung winning candidate, pag nasa Senate na sila, uupo lang ba sila? O order lang ba ng banana Q, kamote Q, mga isaw-isaw? Kakain lang ba maghapon? Magtatrabaho yun. Gagawa sila ng batas. Yun ang trabaho nila, mga minamahal. Lawmaker nga sila. Kaya nga sila nanalo because they are the lawmaker ng kanilang mga nasakupan, mga minamahal. Ganon din ang mga spiritual winning candidate. Pag dalo mo dyan, hindi ka lang uupo, di ba? Hindi ka lang sisilip-silip, walang nagtitinda dito ngayon. Buksan ang gate, paglabas ng gate, meron nagtitinda sa gate. Hindi lang puro kain, mga minamahal. Pagpunta natin sa ating opisina, gagawa rin tayo ng batas, mga minamahal. Pero hindi batas panlupa, batas pang-espiritual, sinasabing spiritual law. And what is the spiritual law, mga minamahal? Unang-unang spiritual law na gagawin natin, gagawa ako ng batas. Ang batas ko, pagpunta ko sa bahay-sambahan, yan ang aking upuan, ako ang winning candidate, mag-concentrate ako sa pagpupuri sa Diyos na bumoto sa akin. Pangalawa, papalakpak ako ng malakas kung kinakailangan. Sisigaw ako ng malakas na, hallelujah, praise the Lord, dadamahin ko ang presensya ng Diyos. Hindi ba? Ano pa ang law? Ako ay magiging tapat. Hindi ba? Ay iba hindi nagbigay ng buwis. Hanggang ngayon, yun ang sinisigaw na kanyang malaking tinatawag na dahilan para hindi siya mapasama sa mga kandidato. Hindi ba? Kasi millions ang hindi niya naibigay ng buwis. Ibig sabihin, merong buwis na ibibigay. Pag ikaw ay spiritual winning candidate, meron ka rin ibibigay. Hindi pwede na sabihin, kandidato na ako, exempted na ako sa buwis. Hindi mo rin pwedeng sabihin, kandidato na ako, pinili ako ng Diyos, tagalangit na ako, exempted ako saan? Saan? Bigla kayo hindi nakasagot ngayon. Ano ba ang wish ng mga winning candidate na tagalangit? Ano yung kanilang ibinibigay? Ano yun? Tithes and offering. Hindi ba? Hindi naman porke senador ka na, presidente ka na, congressman ka na, mayor ka na, governor ka na, exempted ka na sa tax. Hindi.
Kaya nga yung malakas ngayon, mga minamahal, yun na kinakaso sa kanya hanggang sa huli-huli ang araw, kaya kailangan ma-disqualified, hindi nagbigay ng tax. O, pag hindi ka nagbigay ng tax and offering, hindi magaganap sa iyo ang sinasabing pagpapalain ka ng mahal na Panginoon. Wala ka ng pagpapala, magnanakaw ka pa sa harap ng Diyos, nasa ilalim ka pa ng sumpa, babawiin pa ng Diyos ang lahat ng ibinigay niya sa iyo. Kaya sinasabing manggigilalas ang lahat, bakit wala silang pangalan nakasulat sa aklat ng buhay. So yun ang batas nating gagawin, mga minamahal. Unang-una, pasusunurin natin yung ating sarili sa batas na ating gagawin. Pag nagawa natin yan, mga minamahal, ibabahagi na natin sa ating mga nasasakupan, sa ating constituents, mga minamahal. Ano ang ating nasasakupan? May anak ba kayo? Lahat ng may anak magsabi ng praise the Lord. May malugang magsabi ng praise the Lord. May biyanan magsabi ng praise the Lord. Oh, yung batas na ginawa mo, ibabahagi mo sa kanila. Di ba? Sasabihin mo sa, gusto mo maging tagalangit? Dumalo ka sa gawain, meron kang pwesto roon, magpuri ka, pumalakpak ka, dahil meron presensya ng Diyos, magtapat ka sa pagbibigay, mabuhay ka ng may kabanalan, alisin mo masama mong ginagawa, dahil yon ang batas na ginawa natin, mga minamahal. Ngayon, kapag tayo winning candidate, isang kandidato, hindi marunong gumawa ng batas. As sinasabi nila, isa daw nating presidente, walang nagawa ng batas, walang nagawang batas, mga minamahal. Walang nagawang batas. Hindi ba? Samantalang meron tayong kandidato, wala namang pinag-aralan. Sinasabi niya, hindi daw siya high school lang ang tinapos niya, hindi siya marunong mag-English, pero sa kanyang first term pa lang, kaya tuwing pupunta siya sa isang grupo, panalo siya. Bakit? Unang term pa lang niya sa pagiging senador, mga minamahal, nakagawa siya ng 136 na batas. At lahat yun ay naamendahan, pinakikinabangan ng sambayang Pilipino, mga minamahal. Kaya ang paggawa ng batas, hindi yan pinag-uusapan. May pinag-aralan ka ba? Wala ka bang pinag-aralan? Marunong ka ba mag-English? Hindi ka ba marunong mag-English? O Bisaya lang alam mong salita, mga minamahal? Hindi pinag-uusapan yan. Lalo sarap ng Diyos. Dahil ang batas na gagawin mo, yan ang kalooban ng Diyos. Ikaw muna ang gagawa at ibabahagi mo sa iyong nasasakupan. Hindi ba? Yan ang ating obligasyon. Kaya pipiliin natin sino ang ating paglilingkuran. Ang ating paglilingkuran, yung isang Diyos na bumoto sa atin, ang ating mahal na Panginoon. Pag nagawa natin yan, sabi ng Diyos, sabi ng banal na kasulatan, dahil tayo ay napiling ihalal, ang tawag sa atin ay winning candidate, tagapagmana tayo ng buhay na walang hanggan, and finally, ang tawag sa atin ay mapalad. Last verse, maghanda ating manugtog, mga magpaawit. Aklat ng mga awit, Kapitulo 65, ang talata po ay 4. Mapalad ang tao na iyong pinipili at pinalalapit mo sa iyo. Upang siya'y makatahan sa iyong mga looban, kami ay mga sisihan sa kabutihan ng iyong bahay, ng iyong banal na templo. Purihin ang ating mahal na Panginoon. Ano sabi? Mapalad ang tao na iyong pinili at pinalapit mo sa iyo. O sino mapalad? Winning candidate. Tayo yan. Mapalad tayo. Dahil tayo'y pinili at pinalapit ng mahal na Panginoon sa kanyang sarili. Ang sabi nito, upang siya'y makatahan sa iyong kalooban, makakatahan tayo, mananatili tayo sa kaloob-looban ng ating mahal na Panginoon. Ibig sabihin, kasama natin ang Diyos magpakailanman at kami ay masisiyahan sa kabutihan ng iyong bahay, ng iyong banal na templo. Ibig sabihin, banal na templo ng Diyos, bahay ng Diyos, ang langit na ipinangako niya sa ating mamanahin. Tayong lahat ay tumayo at kumawit sa ating mahal na Panginoon. Bilang spiritual winning candidate na pinili ng Diyos, wala tayong sweldo, mga minamahal. Pero may provision ng Diyos sa atin. Anong provision ng Diyos? Ang pangako niyang tayo'y pagpapalain. Ang pangako niyang tayo'y palulusugin, alisin ang ating karamdaman. Ang pangako niyang tayo'y ingatan. Ang pangako niyang walang sinong makakukuha sa kanyang kamay sa atin. Ang pangako niyang isulat ang ating pangalan sa aklat ng buhay. Yan ang mabuting bagay na ibibigay ng ating malapit. Tayo umawi. Si Jesus lamang ang sasambahin. Siya ang ating voter, ang una't huling kandidato ng bumoto sa atin. Bawat gabi ko siyang
Ako'y pinagpala ayon sa sa kalooban niya. kalooban niya, sa kanyang himala, aking nadarama ang buong buhay ko. Alay sa Ay kanya. alay sa Paglilingkod kanya. natin ang ating mahal na Panginoon. Ako'y maglilingkod ng buong katapatan, puso't kaluluwa, hanggat may hinihinga sa kanyang pagbabalik. Ako'y nararapat, tawagin niyang Tayo'y nararapat, tawagin niya ka na. May pangalan na nasulat sa aklat ng buhay. Ako'y pinili Dahil tayo'y pinili, kilala na sa sanlibutan. tayo'y pinagpala. Ako'y pinagpala sa kalooban niya, sa kanyang himala, aking nadarama ang buong buhay ko. Ay alay sa Sabihin natin sa kanya. malapit, ang ating buong buhay ay maging alay sa kanya. Na tayo'y maglilingkod, babay mo, katapatan, puso, kaluluwa, hanggat may hininga sa kanyang sa pagbabalik. kanyang pagbabalik. Tayo'y tawagin. Ako'y nararapat, tawagin niyang anak. Stance. Sabihin natin, si Jesus lamang. Jesus lamang Ang isang Diyos na bumoto sa atin, naghalal sa atin, ang sasambahin. ang sasabahin. Iparinig natin sa mahal na Panginoon. Sabihin natin, araw at gabi, Araw at gabi ko siyang pupurihin. hallelujah, thank you so much, so long. Siya lamang ang daan, Ang ating Diyos, ang tanging daan. Siya ang buhay na walang buhay na walang hanggan. Hallelujah. Utos niya'y sundin at mahalin. Sabay-sabay tayo, ako'y pinili niya. Hallelujah. Ako'y pinili niya Sa sanlibutan, sa
pag-aralan ngayong araw na ito. Meron tayong isang maging kapatid na nasa harapan. Tandaan niyo po, minamahal. Hindi yung problema niyo nagdala sa inyo rito. Hindi yung kaibigan niyo. Dinala kayo ng ating dakilang Diyos. Kaya sabi sa Biblia, sa Juan 1:12, as many as receive Him, to them He gave them power to become sons of God o children of God. Kaya, ang mga pumili, tumanggap sa ating dakilang Diyos, sila lamang ang tatawaging anak ng pinakamamalapanon. Ngayon ka palang magiging anak ng Diyos sapagkat ang mga tao sa liputan sinasabi, anak naman ako ng Diyos. Pero ang ginagawa nila, gawa ng kaaway ng Diyos. So minamahal, ngayon ka palang magiging anak ng Diyos. Kung magpapatuloy ka, maglilingkod sa ating pinakamamalapanon, kikilalanin mo siya bilang hari ng iyong buhay, tagapagligtas ng kaluluwa, kahabagan ka natin ng Diyos. Meron pong 4 na reglamento ang kaligtasan. Ang una po ay pananampalataya. Ang pananampalataya po, hindi po ito relihiyon. Ang pananampalataya po, ito po yung maigsing paliwanag, paniniwala at pagtitiwala sa Diyos. Maraming taong naniniwala na may Diyos, minamahal ko. Pero ang tiwala, makikita po natin sa buong sanlibutan. Ang sabi nga po, baka darating ang araw, meron ng Doctor of Ingrown. Dati may Doctor Tonsillitis, marang EENT. Ngunit ang ating dakilang Diyos ay papagaling na karamdaman. Panampalataya, ibig sabihin, paniniwala at pagtitiwala sa ating dakilang Diyos. Magtiwala ka, na ililigtas ka ng pinakamamala panahon sa isang tsak na kapamakan. Ang pangalawa, pagsisisi. Wala taong makasalanan na pupunta sa langit. Kaya mga tao nagsasabi, magpapakarami ako ng pera para pag ako'y namatay, ipapanalangin ako ng mga anak ko, ng aking kamag-anak, at presto, pupunta ako ng langit. Hindi po. Ipagtatrabaho mo dito sa lupa ang iyong kaligtasan. Ikaw mismo. Sapagkat ikaw mismo ang huhusgahan ng malang Panginoon. Hindi yung kapitbahay mo, hindi yung kamag-anak. Hindi po. Kaya nga po, magsisi ka sa iyong kasalanan, talikuran mo yung maling gawa, at isang tsak na bagay, papatnubayan ka ng ating pinakamamalang Panginoon. Ang pangatlo po yung bautismo sa tubig sa pangalan ng ating Panginoon Kristo. Gawa, Acts 2:38, Gawa 2:38. Yung po tamang bautismo sa ngalan ng Ama, ng Anak at Espiritu Santo, hindi po yun. Minamahal, yung pong Acts 2:38, yung pong tamang bautismo sa pangalan ng Jesus, upang mapatawad ng kasalanan, tatanggapin mo yung siyam na kaloob ng Santong Espiritu. At ang pangatlo po, Diyos na ang gagawa. Siya ay mananahan sa iyo, magiging matapang kang Kristiyano, mabait na mamamayan, masunuring anak ng Diyos. Yun po mangyayari, minamahal. Kaya nga po, pag ikaw naging anak ng Diyos, magbabago ang iyong buhay. Tandaan po, minamahal, kaya nga sa amin po, nasa pagtanggap, ang isang susi, minamahal ko, upang ikaw makalapit sa ating dakilang Diyos nga. Sandaling ito, ulitin mo ang panalangin na aking sasambitin. Tanggapin mo ang Diyos na taos sa puso. Buksan mo yung labi at isang tsak na bagay, ang kahabagan ng ating dakilang Diyos yung tatanggapin. Manalangin po tayo. Praise God. Pakitaas mo kamay. Opo dakila naming Ama, Diyos na makapangyarihan. Sa iyong pangalan, aking pinakamamahal na Panginoong Jesus. Pinakamamahal na Panginoon, tinatanggap kita bilang aking tagapagligtas, Diyos at Hari ng aking buhay. Pinakamamahal na Panginoong Jesus, ako po ay sa makasalanan, lumalapit sa iyong banal harapan at nagsisisi sa bawat kasalanan ng aking nagawa, magmula ng bata akong magkaisip hanggang sa masaling ito. Pinakamamahal na Panginoon, patawarin mo po ako. Pinakamamahal na Panginoon, iligtas mo po ako, maging ang aking mga mahal sa buhay. Ito'y samot panalangin ko sa makapangyarihang pangalan ng aking Panginoong Hesus na aking tinanggap. Amen. Praise the Lord. Ang obligasyon ng isang Kristiyano, manalangin para sa isang tumatanggap sa ating dakilang Diyos. Meron po kayo obligasyon, minamahal. Sabi nga po, and your prayer will be answered. Ang iyong panalangin ay tutugunin natin dakilang Diyos kung ito itaos sa puso. Kaya manalangin po tayo. O po dakila namin Ama, Diyos makapangyarihan sa iyong pangalan, aming pinakamahal Panginoon Jesus, pinakamahal na Panginoon. Maraming salamat o Diyos, hallelujah, sa taong tumanggap sa iyo sa iyong harapan, mahal na Panginoon. Maraming salamat o Diyos sa kabutihan mo na sa pangunot panalangin pa na aming minamahal, ginagin ng Pastor Evangelista Wilstad Olmeda, nakalapit sa iyo, mahal na Panginoon. Pinakamahal na Panginoon,
Ang dalangin po namin na Diyos, patawarin mo siya, iligtas mo po siya, maging ang kanyang mahal sa buhay. Ito'y samot panalangin ko sa matamis at makapangyarihang pangalan ng aking Panginoon Jesus. Amen. Praise the Lord. Kung natin dakilang Diyos, pwede kayong bumalik sa inyong upuan at sumabay kayo sa panalangin pamaya. Minamahal, sa ating pong mga manampalataya, na pinili ng ating dakilang Diyos bago lalagin ng daigdig. Ang sabi, meron tayong kapangyarihan. Kaya nga po, kung tayo dadalo sa gawain, gamitin natin ang iyong ating kapangyarihan. Kung wala na kayong kailangan sa iyong buhay, nalutas na lahat ang problema, salvation of your loved ones, kapayapaan sa ating bansa upang maipagpatuloy ang pangangaral ng salita ng pinakamahal na Panginoon. Umagos ang biyaya sa banal na gawain ito, pagpalain lahat ng kanyang mga anak, at isang tiyak na bagay, lalaganap ang pangako ng ating dakilang Diyos, kaligtasan sa bawat kaluluwang lumalapit. Kaya sandali ito, minamahal ko, manalangin tayo sa ating dakilang Diyos, panalangin, pagsusumamo sa ating dakilang Diyos, na minsan pa ibigyan tayo ng kalakasan at kalusugan. Akuin natin, minamahal, ang kinin natin, minamahal ko, ang katuparan ng mga pangako ng ating dakilang Diyos sa bawat isa. Kaya sandali ito, minamahal, tayo po yung manalangin. Praise God. Hallelujah. Opo, nakilala namin Ama, Diyos na makapangyarihan sa iyong pangalan, aming pinakamamahal na Panginoon Jesus. Pinakamamahal na Panginoon, sa pangalan at panalangin po ng aming minamahal, ginagalang na Pastor Evangelista Willis Dalmeda, yung banal na propeta. Narito kami sa iyong banal na harapan, nagpapakumbaba, nagsusumamo sa iyo, pinakamamahal na Panginoon, humihingi ng tawad. Sa lahat ng pagkukulang kayo na napagbigyan, patawad po, pinakamamahal na Panginoon Jesus. Kami po labis nagsisisi, at amin din po pinapatawad, pinakamamahal na Panginoon nagkasala sa amin. Dalangin po namin ng Diyos ang kalakasan, kalusugan, pangingat, pagpapala, mahabang buhay sa aming minamahal. Ginagalang na Pastor Evangelista Willis Dalmeda, yung banal na propeta, the beloved children, children-in-law, grandchildren, and great-grandchildren, sa lahat po ng mga aral at po ng mga gawat, mga kapatid sa buong daigdig. Sa lahat po ng mga anak, Panginoon, hallelujah, batid po namin, O Diyos, hindi po maiksi o kami, hindi mo ipagkalog pangailangan ng bato isa, at hindi po malayo yung pandinig, hindi mo mapakinggan hinayin ng anak. At sa iyong makapangyarihang pangalan namin sinasawahay, lahat ng demonyo karamdaman, devils of sickness and disease, devils of problems, devils of unbelieving, devils, cast out, cast out, cast out. Be healed right now. We bind the power of Satan. Demonyo kahirapan, lumayas ka sa Panginoon Jesus. Demonyo hadlang, lumayas ka sa Panginoon Jesus. Problem be solved. In Jesus' mighty name we pray. Hallelujah. Praise the Lord. Purihan natin dakilang Diyos. Purihan ang pinakamamahal na Panginoon. Sa pag humingi ka na may pananampalataya, ang katugunan ng ating dakilang Diyos ipagkakalupsi. Kaya sa dalimin naman, kahit tayo lumulundag, sumisigaw ng Hallelujah, praise the Lord, sapagkat inaangkin natin ang katugunan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Gawin mo natin ito, minamahal ko, sumigaw 3 beses, kasabay po ng pagluso. At maraming salamat sa ating Diyos. Gawin po natin, minamahal. Hallelujah, praise the Lord! Hallelujah, praise the Lord! Hallelujah, praise the Lord! Purihan natin dakilang Diyos. Maraming salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. At tayo dadako binalog sa mga announcement to our beloved brother, Jonet De Castro. Praise God. Amen. Praise the Lord. Gabi po, beloved Lord Preacher, beloved brother Fred Ignacio, at maraming salamat sa ating mahal na Panginoon, sa ating pong napakagandang mensahe na nagbula sa ating dakilang Diyos, nagsilbing karagdagang kaalaman sa ating pong kaligtasan. Palakpakan po natin ng malakas ang ating dakilang Diyos. Amen. Praise the Lord. At tayo po dadako po sa mga announcement sa ating po mga minamahal na kababayan na patuloy pong umaantabay nito pong banal na gawain ng ating dakilang Diyos dito po sa Marilao Outreach, ang banal na gawain ng ating mahal na Panginoon. Kapag po araw ng Miyerkules, nag-uumpisa po ito ng alas 12 ng tanghali at natatapos po ng alas 4 ng hapon. At kapag araw naman po ng Biyernes, nag-uumpisa rin po ito ng alas 12 ng tanghali at natatapos po sa ganitong oras, alas 4 ng hapon. At kapag araw po ng Linggo, nag-uumpisa po ito ng alas 10 ng umaga, natatapos naman po ito ng alas 4 ng hapon din. Amen. Praise the Lord. At sa TV program naman po mga minamahal, ang banal na gawain ng ating dakilang Diyos na ating pong napapanood sa ating pong mga television. Ito po ay sa PTV4 tuwing Sabado. Nag-uumpisa po ito ng alas 10:30 ng gabi at natatapos po ng alas 12 ng hating gabi. Amen. Praise the Lord. At sa radio program naman po mga minamahal, The Jesus Miracle Hour, ito po ay mapapakinggan natin sa mga estasyon ng ating po mga radyo sa DCME 1530 kHz, AM band
mula Lunes hanggang Sabado. Nag-uumpisa po ito ng alas 11 ng gabi at natatapos po ng alas 12 ng hating gabi. Amen. At dito na po nagtatapos ang banal na gawain ng ating mahal na Panginoon at tayo po'y dadako na po sa pagpapasalamat sa ating dakilang Diyos. Closing prayer, akin na pong ibinibigay ang buong pagkakataon sa mananalangin, ating pong beloved brother Edwin Aklan. Praise the Lord. God bless you po, beloved brother Jonit. Tayo po'y dumako sa ating closing prayer, mga mahal. Praise the Lord. Hallelujah. Dakilang Ama namin sa langit, O Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa pangalan ng aming pinakamamahal na Panginoong Jesus, sa Pangulang Dalangin, ng aming kagalang-galang, minabahal Ebangelista, aming mahal pastor, Wildy Estada Almeida, ang iyong banal na propeta sa uling kapanahunan na ito. Narito po kami, mahal painmensanan pa, pinaabot namin aming tao sa pusong pasasalamat, mahal Panginoong Jesus, hallelujah, sa paglangis mo, sa bawat bahagi ng iyong banal gawain, mahal Panginoon, mula sa pag-awitan, mga patutuo ng mga kapatiran, maging sa pag-awitan ng mga beloved choir na iyong nilingasan, mahal Panginoon, maging sa pagpapaliwanag, sa pagbibigay, at sa iyong banal na salita, mahal Panginoon, napakinggan namin, mahal Panginoon, naging pagkain namin, nagugutom na kaluluwa, mahal Panginoon, at lalo't higit, aming kang pinupurit, pinasasalamatan, mahal Panginoon, sa pagbuhos mo sa aming kaligitan, sa iyong matamis at banal na presensya, mahal Panginoon, na hindi namin kayang bayaran, mahal Panginoon, kagalakan na aming naramdaman, mahal Panginoon. Kaya maraming salamat po, mahal Panginoon, at maging sa aming pag-uwi, sa aming mga kanya-kanyang tahanan, ihiwalay mong bawat isa sa amin, paguslukuban mo kami ng iyong kapangyarihan, hanggang sa makarating kaming moralhati sa aming kanya-kanyang tahanan, ligtas sa anumang sakulat, disgrasya at kapahamakan. Pagpalain mo po kami, mahal Panginoon. Ito aking samot panalangin sa matamis at makapangyarihang pangalan mo, aming pinakamamahal na Panginoong Isus. Amen. Praise the Lord.